Isang simpleng tawag lang ang kayang gumulo sa buhay mo. Isang hello na may kasunod na lihim at sa huli, hindi mo na alam kung sino pa ang totoo sa paligid mo. Ito ang kwento ni Mara, isang babaeng akala niya'y alam na niya ang lahat tungkol sa kanyang asawa. Si Mahra ay isang 32 anyos ay simpleng misis. Dalawa ang anak, si Kyle at Sofia. Ang asawa niya, si Arman, ay nagtatrabaho sa construction company sa Maynila. Halos isang linggo lang sa isang buwan kung umuwi. Pero kahit ganon, tiwala si Mara dahil kilala niya ang asawa bilang masipag at mapagmahal. Isang gabi, habang abala siya sa paghuhugas ng plato, biglang nag-ring ang cellphone. Hindi niya kilala ang number. Isang simpleng gabi lamang iyon. Abala si Mara sa paghuhugas ng mga plato matapos ang hapunan ng kanyang mga anak. Bigla na lamang nag-ring ang kanyang cellphone. Pagkasagot niya, isang boses ng babae ang kanyang narinig. Ang tanong ng babae ay kung siya raw ba ang asawa ni Arman. Nang kumpirmahin ni Mara na oo, saka siya binalaan ng babae na hindi lamang siya ang asawa ni Arman. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mara sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Sa loob ng ilang taon nilang mag-asawa, ngayon lang siya nakarinig ng ganitong bagay. Pilit niyang nilabanan ng kaba at inisip na baka isa lamang itong paninira o kalokohan. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang umusbong ang pagdududa. Kinabukasan, dumating si Arman galing Maynila. Bit-bit nito ang mga laruan para sa kanilang mga anak, tulad ng nakasanayan. Normal ang kilos nito, masaya at walang bahid ng pagtatago. Ngunit hindi makatingin ng diretso si Mara sa kanyang asawa. Sa tuwing napapatingin siya dito, bumabalik sa kanyang isip ang poses ng babae sa kabilang linya kagabi. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Mara ang natanggap na tawag. Kaya isang gabi, nagdesisyon siyang tawagan muli ang numero. At doon niya nakilala ang babaeng nagpakilalang si Lynn. Sinabi nitong matagal na silang magkasama ni Arman, 6 na taon na, at may anak sila na bunga ng kanilang relasyon. Hindi makapaniwala si Mara. Ang pakiusap ni Lynn, kung hindi siya naniniwala, ay magkita sila upang ipakita ang ebidensya. Sa kabila ng takot, pumayag si Mara. Dumating ang araw ng kanilang pagkikita. Sa Cubao sila nagtagpo. Doon niya unang nakita si Lynn, isang babaeng halos kasing edad niya, payat, maputla at may dalang batang 5 taon. Nang ipakilala ni Lynn ang bata bilang anak ni Arman, halos gumuho ang mundo ni Mara. Ang mukha ng bata ay hawig na hawig ng kanyang asawa. Sa mga sandaling iyon, wala nang may kakaila. Totoo ang lahat ng sinabi ng babae sa telepono. Pag-uwi ni Mara, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Hinarap niya si Arman at doon niya inilabas ang lahat ng kanyang sakit at galit. Pilit itong nagtatanggi sa una, ngunit kalaunan ay umamin din. Noon pa, bago pa sila ikasal, may relasyon na pala ito kay Lynn. Hindi na natapos ang kanilang ugnayan hanggang sa nagbunga ito ng anak. Ngunit sa kabila ng lahat, iginiit ni Arman na si Mara at ang kanilang pamilya pa rin ang kanyang pinili. Ngunit paano nga ba matatanggap ni Mara ang paliwanag na iyon? Sa kanyang isip, kung siya talaga ang pinili, bakit patuloy pa rin ang pagtatago at panlilinlang? Lumipas ang mga linggo, pilit na hinahanap ni Mara ang sagot. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang siyang nabibigatan. Hindi na siya makatulog ng maayos, hindi na rin siya makakain ng tama. Ang mga bata lamang ang kanyang iniisip dahil wala silang kamuwang-muwang sa nangyayari. Isang gabi, lumapit siya sa kanyang ina, si Aling Pilar, upang maghingi ng payo. Sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang sagot ng kanyang ina ay malinaw. Hindi siya ang makakapagsabi kung ano ang tama, dahil si Mara lamang ang makakaalam kung kaya pa ba niyang patawarin ng asawa o kung mas makakabuti nang tapusin na ang lahat. Napagtanto ni Mara na kailangan niyang magpasya, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga anak. At dumating ang araw na muli niyang hinarap si Arman. Dala ng matinding sakit at bigat ng damdamin, sinabi niya rito na mahal niya ito, ngunit hindi na niya kayang magpanggap na maayos ang lahat. Hindi na niya kayang tiisin ang kasinungalingan at pagtataksil. At sa pagkakataong iyon, pinili ni Mara na iwan si Arman. Mas pinili niyang buuin ang kanyang sarili kaysa manatili sa isang relasyon na puno ng lihim at kasinungalingan. Sa huli, natutunan ni Mara na hindi lahat ng lihim ay dapat manatiling nakatago. May mga katotohanan kahit masakit, kailangang harapin para makalaya.
At minsan, mas matapang ang taong kayang kumawala kaysa sa taong patuloy na kumakapit kahit wasak na ang lahat. At diyan nagtatapos ang kwento ni Mara. Kung kayo ay may sarili ring karanasan o kwento ng buhay na gusto ninyong marinig dito sa ating channel, huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Bawat kwento ay may aral at bawat aral ay maaring maging inspirasyon sa iba. Kaya kung nais niyong ibahagi ang sa inyo, i-comment lang at atin itong ipopost sa mga susunod na araw.